Maligayang pagbati sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa isa na namang kapanapanabik na episode ng ating programang Sharing the Vision. Ako po si Alexa Tahud at kasama po natin ngayon si Pastor Brian Tolentino. Kamusta po kayo, Pastor Brian? Mabuti naman, Alexa, at mabuting-mabuti para sa ating po mga tagapakinig. Nais po namin na mapaglingkuran kayo ngayon, makilala natin ng lubusan ang katwiran ng ating Panginoon si Jesucristo para sa atin. Napakaganda po ng topic natin ngayon, Pastor. Pag-uusapan natin ang topic na righteousness within. Wow. Last time, pinag-usapan natin yung imputed, tsaka yung justified, at tsaka yung imparted righteousness, yung sanctification. Ulitin natin ulit kasi meron tayong hindi tayo nabanggit. The righteousness by which we are justified is imputed. So, Review and Herald, June 4, 1895. The righteousness by which we are sanctified is imparted. The first is our title to heaven. And the second is our fitness for heaven. So medyo medyo malabo ng konti. Yung title in heaven, sabihin natin parang passport in heaven. Pag pumunta ng Amerika, of course may passport ka na. Pero bago ka pumunta doon, kailangan may fitness ka. So ibig sabihin, kailangan ma-educate ka dito, kailangan mag-aral ka, kailangan may skills ka. Pero hindi yung skills mo ang nagpapunta sa'yo sa langit. Kundi yung passport na ibinigay sa'yo ang nagpapunta sa'yo sa langit. Nakuha mo? So minsan kasi masyado tayong, ang pagtitiwala natin ay nandun sa sanctification. Pero after all, hindi ka rin naman makakarating sa Amerika kahit may skills ka. Halimbawa, dito sa nurse ka o IT ka or whatever ka, kahit na may skill ka, kung wala kang passport, hindi ka rin naman makakarating doon, di ba? So, kailangan ma-recognize natin yun na kailangan, justify muna tayo. Yung blood ni Jesus Christ, ang kailangan nating panghawakan. At isa pa pong naaalala natin from the previous episode na itong justification or yung passport na to is freely given to us. Freely given to us. At saka kung may sanctification man tayo, Diyos pa rin ang gumagawa sa loob natin, ayon dun sa una nating episode. Ngayon, meron pang very interesting na quotation galing kay Ellen. Review and Herald, March 18, 1890, pakibasa. When we are clothed with the righteousness of Christ, we shall have no relish for sin, for Christ will be working with us. We may make mistakes, but we will hate the sin that caused the sufferings of the Son of God. Nakita mo? Pagka nabuhay na ang Diyos sa puso mo, bagaman nagkakasala ka. Dati kasi ganito, nung wala pa si Kristo sa buhay mo, hinahabol mo ang kasalanan. Gustong-gusto mo yung kasalanan. Pag nagkakasala ka, masarap, maganda, nag-i-enjoy ka. Pero pag pinanganak na si Kristo sa buhay mo, meron ka ng justification. Pag nagkakasala ka, hindi ka masaya. Magkakaroon ka na ng guilty feeling. May lungkot, may unease sa puso mo. At saka, kung dati hinahabol mo ang kasalanan, ngayon hinahabol ka ng kasalanan. Nakita mo yung pagkakaiba? So, bagaman nalulungkot ka sa kasalanang ginawa mo, normal yun, dapat malungkot ka. Pero, hindi mo na kagustuhan ang pagkakasala, kundi pilit kang inaalipin nung katawan mo. Kasi yung katawan mo, nandyan pa rin yung kasalanan, yung presence ng sin, nandyan eh. Pero may pagtatagumpay yan kapag patuloy ka nagpasakop sa banal na espiritu para bigyan ka ng kapangyarihan para magtagumpay. So, magkaiba ang nabubuhay sa pananampalataya at sa walang pananampalataya. Dahil, unang-una, habang nagkakasala ka, nung nasa mundo ka, lalo kang sumasaya. Sige, gustong-gusto mo siya, hinahanap-hanap mo siya, tapos nag-iimbita ka parang iba. Pero ngayon, pag ikay na kay Kristo, bagaman nag-fail ka, bumabagsak ka sa kasalanan, nalulungkot ka, at yun yung nagbibigay siya ng kapasidad para mawalan ka ng relish sa sin, kasi parang nasaktan mo si Kristo. At saka you hate sin that caused the suffering of the Son of God. Lalo ka nalulungkot dahil nagagawa mong saktan ang Panginoon. Yun ang pagkakaiba ng konbertido sa hindi konbertidong tao. Okay? So, Testimonies Volume 4, page 610, pakibasa. When Christ is in the heart, it will be so softened and subdued by love for God and man that fretting, fault-finding, and contention will not exist there. The religion of Christ in the heart will gain for its possessor a complete victory over those passions that are seeking for the mastery. Ayan. Ang seeking for mastery, ito yan eh. Selfishness,
pride, covetousness. Binanggit dito yung medyo specific, fretting, yung pagiging magagalitin, yung mataas kaagad ang boses. Fault finding, wala nang ginawa, kundi talagang naghahanap ng mali sa kapwa. At saka yung contention, yung away, gusto talaga makipag-away. Pagka ikaw, nasa iyo na sa puso si Kristo, patay na iyong sarili, laging ang direction mo ay reconciliation. Ang direction mo ay paano unawain yung kausap mo. Paano siya ipapakilala kay Kristo, paano si Kristo mag-glorify, at as much as possible, paano masu-shorten yung contention, na hindi na magkakaroon na ng contention. At saka nagpaparaya ka, laging, sige, pagbigyan. Kaya sabi doon, do good to those who do evil to you. Overcome evil with good. Talagang iniisip mo, yung mga kaaway mo, isipin mo, ano kayang gagawin kong mabuti para sa kanila. Dati, pagka ikaw, naghihiganti ka, pero ngayon, iniisip mo, the Lord is my vengeance. Ang Diyos na, bahala na ang Diyos sa Kanya. Hindi ako maghihiganti. Gagawan ko siya ng mabuti. Yun ang pagkakaiba ng kapangyarihan na nananahan kapag ka ang righteousness ni Christ nasa atin. Okay? Review and Herald, October 7, 1890, pakibasa. As we near the close of time, the current of evil will set more and more decidedly toward perdition. We can be safe only as we hold firmly to the hand of Jesus, constantly looking to the author and finisher of our faith. He is our mighty helper. Patagal ng patagal, sa huling mga panahon, patindi ng patindi, yung pagsubok na meron noon, mas matindi yung pagsubok na darating sa atin ngayon. Pero ang tanging safety lamang ng bawat isa sa atin, we can be safe only, sabi dito, as we hold firmly to the hand of Jesus. In fact, meron ngang sulat sa Ellen White na, hold me for I cannot hold of you. Hawakan mo ako kasi hindi kita mahawakan. Yan po dapat yung sinasabi natin everyday kay Jesus. Kasi hindi natin kakayaning hawakan. Ang sabi dito, pero tandaan mo, ang Diyos ang siyang lagi mong tignan. Sabi niya, looking unto Jesus, who is the author and finisher of our faith. So, huwag kang mag-alala kung ano man ang mangyayari kasi ang Diyos ang nagsimula nito. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Siya ang nagsimula nito sa iyo. Siya ang nagliligtas. Siya ang napako sa krus. Siya ang lahat ng initiative. Magtiwala ka lang na at the end of this, gagawin niya, i-finish niya yan. At saka lalagyan ka niya ng puso na neither life, nor death, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come shall be able to separate you from the love of God. So yung sanctification na ginagawa niya sa iyo, the sanctification na ginagawa niya, pinapa-inlove ka niya sa kanyang sarili. Kaya bawat failure mo is another chance para ipakita niya yung love niya sa iyo. Okay. So, masasabi natin na ang sanctification is a process of falling deeper in love with Jesus. Kaya sa sanctification, parang ganito yung mag-asawa kayo, lagi ka nagfi-fail ka sa relationship, pero lagi niyang pinapakita yung faithfulness niya sa'yo. Hanggang sa dumating ka na sa point na, bakit nga ba ako humihiwalay pa sa kanya? Bakit pa ako hindi magtitiwala sa kanya? Lagi ako nagfi-fail and yet lagi siyang faithful sa akin. So sanctification is a way by which Christ is drawing you to Himself even closer and closer despite of your unfaithfulness. Pero makikita mo, hindi mo kasi nakikita yung faithfulness mo, yung gagawin niyang pagbabago sa'yo. Ang ibang tao lang makakita ng pagbabago sa buhay mo. Pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo makikita yung pagbabago sa buhay mo. Pero manonotice yung ibang tao. Sabi ko nga, justification is your way of salvation. But sanctification is your way of saving others. So, justification is salvific. And sanctification is missional. Nakuha mo ba yung sino? Ikaw ay ginastify para maligtas. Ikaw ay sinanctify para makapagligtas. Yun yung paraan para makita nila yung distinction sa buhay mo na iba ka na. And therefore, gusto nilang sumunod sa iyo kasi nakita na nila si Christ. Dito pumapasok yung paano ka nagiging witness for others. So, hindi na siya gaano on the paano ka maliligtas. Hindi na ikaw ang concern dito. Pag nagsasanctify ka na, hindi na ikaw masyado ang concern dito. Ang concern na dito ay gagamitin ka na ng Diyos para magligtas naman siya ng iba. So, pass it on. Hindi yung very selfish ka na lagi mo iniisip na maliligtas kaya ako, hindi kaya ako maliligtas. Lagi ka nag-aalala. Total trust na sa Panginoon. Okay, ito maganda rin ito. Review and Herald, July 9, 1908.
Sabi dito, only those who are clothed in the garments of His righteousness will be able to endure the glory of His presence when He shall appear with power and great glory. Kaya sabi dito sa Revelation chapter 6 verse 17, parang binasa na natin to pero gusto kong balik tanawan ito. Kasi pagdating ng 7 last plagues, yun, hindi lahat makatatayo sa harapan ng Panginoon. Revelation chapter 6 verse 17, pakibasa. For the great day of His wrath is come, and who shall be able to stand? Pag tinignan mo to, ang susunod na chapter is about sealing. About 144,000, about great multitude. Pero pag tinignan mo yung great multitude, isa lang ang pagkakapareho nila. They washed their robes by the blood of the Lamb. So, sino lang ang makaka-stand? Sa huling araw, pag dumating ang Panginoon, yun lang, washed by the blood of the Lamb. Yung may glory na nanggagaling sa Panginoon. Merong righteousness na nasa loob niya ang makakastand. Halimbawa, lang ang illustration ko dito ganito. Pagka yung laser, malakas yan, kayang sumunog yan. Ang hindi lang niya kayang sunugin ay yung maputing papel. O kaya yung mirror. So kung hindi mag-reflect sa'yo yung righteousness ni Christ, masusunog ka ng kanyang glory. Kung walang righteousness within, kung wala kang righteousness ni Christ within, hindi mo kayang tagalan yung gloria ng ating Panginoon. Kaya nga, yung needed preparation para sa pagdating ng Panginoon ay yung righteousness mismo ni Christ. So sabihin mo sa akin na napakahina o napakaliit ng message na ito in preparation for the coming of Christ. Hindi. Ito na ang pinakamalaking preparation natin sa pagdating ng Panginoon. Bakit? Kasi maliban na ang righteousness ni Christ ay nasa iyo, hindi ka handa sa pagdating ng Panginoon. Kaya pala, Pastor, sinasabi that we need the fitness for heaven. Kasi kung wala tayong righteousness, when we come to heaven, magiging parang parusa siya sa atin. That's it. Dahil we cannot stand the glory. We cannot stand the glory kasi hindi naman part ng nature natin yun. Hindi ko sinasabi na perfectly magiging kagaya tayo ni Christ. Pero may enough tayo na fitness sa heaven na ma-appreciate natin lahat na meron sa heaven. Tayo mismo, alam nga naman pagdating sa heaven, very selfish ka at saka very yung self-centered ka. Tapos lahat nag-worship. And could you sustain na forever you will worship God? Samantalang dito sa earth, you worship yourself? Di ba? Hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayanin. Saka naboboring ka nga mag-worship ng 1 hour eh. Eh yung forever ka pa mag-worship. Wala naman tayong gagawin dito para kundi mag-worship. Di ba? Ito pa, sa coronation, Review and Herald, November 24, 1904, pakibasa. On Christ's coronation day, He will not acknowledge as His any who wears spot or wrinkle or any such thing, but to His faithful ones He will give crowns of immortal glory. Those who would not that He should reign over them will see Him surrounded by the army of the redeemed, each of whom bears the sign, the Lord our righteousness. Ayun. Yun ang nakalagay dito sa ating mga crown. Ang nakalagay sa crown natin, the Lord our righteousness. Kagaya nung nakalagay sa tiara ng priest, nakalagay doon ay holiness unto the Lord Jehovah. Sa atin naman ang nakalagay sa ating crown ay the Lord our righteousness. Ito yung sign na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi tayo pumunta doon dahil sa sarili nating righteousness. Nandun tayo dahil sa righteousness. Kaya pag dumating daw tayo sa langit, tatanggalin daw natin yung ating mga crown. Ilalagay natin sa paanan ng Panginoon sa Kristo kasi pakiramdam natin, we are not worthy to receive that crown. Kaya kukunin daw ng Panginoon, ilalagay ulit sa ating mga ulo. Bakit? It is not that we deserve. It is because He deserves. Kaya nakalagay sa crown natin yan because He deserved to be praised. Hindi yung para sa sarili nating kapurihan. Ngayon ang tanong sa atin, sa pagtatapos natin dito, how can I have that living faith? Paano ba ako magkakaroon ng buhay na pananampalataya? Kasi the moment you lose faith na merong justification si Christ sa'yo, wala na, magka-crumble ka tapos hindi mo na alam kung saan mo ipipick up ang sarili mo. Diyan nagkakaroon kasi ganito yan. Pagka uminom ka, nagsigarilyo ka, kung ano-ano pa, tapos na-distort yung isip mo. Na-distort yung isip mo, tapos hindi kinaya ng isip mo na panghawakan uli yung pananampalataya. Maraming paraan. Halimbawa, nagkaroon ka ng habit na
na mambabae, nagkaroon ka ng habit na pumatay o whatever. Ito mga habits na ito, baka ma-well-established siya sa'yo na dumating ka sa point na isipin mo na kaya akong patawarin ng Panginoon. O kaya na-distort talaga yung patterns ng isip mo na hindi mo na kayang i-grasp yung faith. Hindi mo na kayang i-grasp yung faith. Paano pa mabubuhay yung righteousness ni Christ sa'yo? Hindi mo na kayang pangawakan. Kaya ayaw ng Panginoon na dumating ka sa point na lumayo ka sa Kanya to the point na hindi na makakabalik yung isip mo sa Kanya. Meron palang ganung point, Pastor. May ganung point. May entanglement, sinasabi. May entanglement. Pero of course, laging may way of escape ang Panginoon. Pero, sabi ko nga ang tanging paraan lang para hindi ka makapunta sa langit ay kapag ka inayawan mo na talagang pumunta. At paano mangyayari yun? Kapag ka ang panlasa mo ay masyado ng parang nahiruhan na mismo yung conscience mo na parang mas masarap na yung mundo kaysa sa Panginoon. Pero kagaya ng sinabi ng Steps to Christ na mas madali pa na maligtas kaysa mapunta sa impyerno. In what sense? Kasi kailangan mo maging consistent na mag-reject sa Panginoon para lang makarating sa impyerno. And how consistent? Grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Grabe yung mga presentations. Grabe yung nakaspread. Sabi niya, nature and revelation alike testify of God's love. Napakaraming love ng Panginoon. And how do you consistently reject Him? Para na lang kung sasadain mo nang ipikit yung sarili mo sa ganitong kind of love. Ayun na nga. Yun ang hindi ko kayang imagine. Yung paano mo tatakpan ang sarili mo. And yet, the Lord loves you so much na talagang gagawin niya lahat ng makakaya niya para i-redeem ka. Kaya nga, tapos ang simple ng redemption. Basta panampalatayanan mo lang. Panghawakan mo, bubuhayin niya sa puso mo. Kaya nga sabi ko, pagka nakarating sa impyerno, hindi ko alam kung anong klaseng rejection ang ginawa ng taong yun para totally i-reject ang Panginoon. So ang unang step, there must cease to be a practice of all known sin and no longer neglect of known duty. Pakibasa. Sa Review and Herald, November 4, 1890. But while God can be just and yet justify the sinner through the merits of Christ, no man can cover his soul with the garments of Christ's righteousness while practicing known sins or neglecting known duties. God requires the entire surrender of the heart before justification can take place. And in order for man to retain justification, there must be continual obedience through active living faith that works by love and purifies the soul. Napakaganda ng sinabi dito na active living faith that works by love. That works by love. Yun yung talagang point natin, Pastor, simula pa nung unang episode. Kaya nga hindi pwede na i-promote mo sa sarili mo yung practicing known sins. Tuloy-tuloy ka pa rin sa sins mo, tapos sasabihin mo na, I love Jesus Christ, and yet you continue to practice known sins. Nagko-contradict yung ganong belief. Sa mga susunod na episode, pag-uusapan natin yan, may mga practices tayo na tuloy-tuloy lang nating ginagawa. Tapos, umaasa tayo sa biyaya ng Panginoon, which is contradictory yung dalawa. Either magsawa ka dun sa isa, o magsawa ka dun sa isa. Magsawa ka sa righteousness na meron si Christ, o pagsawaan mo yung kasalanan na nanatili sa'yo. Kaya nga, manatili kay Christ, para sa pananatili mo, isang araw, pagsasawaan mo yung kasalanan. Pero it's either, kagaya ni Judas, may pagmamahal sa kay Christ, pero mapagmamahal sa pera. Pero dumating ang panahon, nilamon ng pagmamahal niya sa pera. Yung pagmamahal niya kay Christ. Kaya kung kailangan i-distort na yan, i-discard mo na yan. Kasi baka ma-in love ka sa mundo. Ay sabi doon sa 1 John chapter 2 verse 15 and 16. Do not love the world or anything in the world, because the love of the Father is not in you. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito yung pwedeng mag-stick sa'yo eh. At saka baka mawala na yung pag-ibig mo kay Kristo dahil mahal na mahal nyo yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ito yung pwedeng maghiwalay sa'yo sa Panginoon. Yung love mo sa mundo. Pero kung may love ka sa Panginoon, no life, nor death, nor angels, nor principalities shall be able to separate you from the love of God. Kailangan lang manatili ito sa'yo. At saka, huwag mo nang ibigin yung mga alam mong kasalanan. At huwag mo nang i-neglect yung mga alam mong duties. Halimbawa, reading the Bible. Sharing the Word of God. At saka, praying. These are known duties.
na dapat mong gawin. And yet, kung hindi mo ginawa, isang araw, mawawala na yung pagmamahal mo kay Kristo. You have to nurture this. Kaya nga, abide in Christ. Abide in Christ. Number 2, pakibasa. Willingness to pay the price, give up all. The righteousness of Christ as a pure white pearl has no defect, no stain, no guilt. This righteousness may be ours. Salvation with its blood-bought inestimable treasures is the pearl of great price. It may be searched for and found. In the parable of the merchantman is represented as selling all that he had to gain possession of one pearl of great price. This is a beautiful representation of those who appreciate the truth so highly that they give up all they have to come into possession of it. Tingnan mo. Ito mga galing to sa parable eh. Una, yung parable of yung pearl of great price. Nagtingin-tingin siya, nakakita siya ng isang merchant na merong daladalang, yung merchant may daladalang pearl of great price. So yung merchant na ito, pinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian, binili yung pearl of great price. Dalawa yung meaning ng pearl of great price. Una, yung salvation na tinanggap mo kay Christ, pearl of great price yun. Si Christ mismo, pearl of great price. Iiwan mo lahat ng bagay. Kaya sabi ng Panginoon, if you want to follow me, deny yourself, carry your cross daily, and follow me. Hindi lang yon, sabi niya sa Matthew 10. Ang sino mang hindi ay inibig ang kanyang mga magulang na higit kaysa sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Okay? So, pangalawa, yung ikaw ay pearl of great price ng Panginoon. Iniwan niya ang buong kalangitan para sa iyo, para ma-save ka lang. So, in that relationship, parang hindi kayo pwedeng paghiwalayin ng Panginoon. So, yung willingness mo to pay the price. Ang kaso mo, may parable din tayo. May parable na may 3 katao na hiniling ang Panginoon na pumunta sa kasal. Pero ang excuse ng tao, sabi niya, kakakasal ko lang. Kakakasal ko lang, hindi ako pwede. Dapat nga pumunta ka dun eh. Kasi maki-rejoice ka. Ako nga, nung kinasal ako, the day after, pumunta kami sa isa pang kasal sa Romblon. So, it's not a good excuse. Pangalawa, kabibili ko lang ng lupa. Kabibili ko lang ng lupa. Titignan ko muna yung lupa. Bakit? Nung binili mo, hindi mo tinignan yung lupa. Pangatlo, kabibili ko lang ng baka. Aararuhin ko, titignan ko kung effective. Bakit nung binili mo yun, hindi mo muna sinubukan? Kaya may mga 3 bagay na pwedeng makatisod sa atin. Una, yung tinatawag nating possession. Yung kabibili ko lang ng lupa. Pangalawa, kabibili ko lang ng baka. Ang tawag ko dyan profession. Profession kasi, ito yung trabaho ko eh. Trabaho ko to. Pangatlo, yung tungkol sa family. Okay, relation. Baka dahil sa relation mo, ayaw mong iwanan ito para sa Panginoon. So ito yung makakatisod na baka ayaw mong i-give up ang lahat para kay Kristo. Samantalang give up ni Kristo ang lahat para sa iyo. So, how do you avail? Paano mo masabi na mahalaga yung nakita mong pearl of great price, hindi mo naman pwedeng, ayaw mo namang iiwan ang lahat. So, ibig sabihin, Pastor, dun sa naging parable na yun, hindi nila nakita yung value nung kasal. Mas naging greater yung value kung ano man yung merong inaasikaso nila during that time. That's it. At pag sinunog ng Panginoon yung mga valuable na iniisip nila, pati ikaw sunog. Kasi lahat ng bagay sa mundong ito na pinahalagan mo, masusunog eh. O bakit mo hahalagahan yung masusunog? Kaya maraming mga tao ang hindi sumampalataya kasi mas minahal nila yung mga bagay na i-offer ng mundong ito. Pero kung handa mong iiwan lahat para dyan, ibig sabihin, pinahalagahan mo siya. And therefore, pahalagahan ka rin ng Panginoon. Okay? Pangatlo. Entire surrender of wrong habits. There are some who are always seeking for the goodly pearl, but they do not make an entire surrender of their wrong habits. They do not die to self that Christ may live in them. Therefore, they do not find the precious pearl. So, Pastor, no, ang dami kasi natin pwedeng sabihin na wrong habits. I think sa mga manonood natin, nakaka-connect tayo sa lahat dito sa verse sa... Well, maraming mga wrong habits na dapat nating iiwan. Anything, anything na magpapahiwalay sa'yo kay Kristo or anything na hindi ka nabibigyan ng chance para ipakilala si Kristo are definitely wrong habits. Hindi kasi natin pwedeng sabihin lahat na lang ng habits. May mga mabubuting habits na dapat mong iwan.
May mga masasamang habits na dapat mong iwan. And how do you know na mabuti o masama ay dapat mong iwan? Anything that separates you from Christ must be discarded. Okay. Pang-apat, the will power placed in cooperation with God. The Lord does not design that human power should be paralyzed. But by cooperating with God, the power of man may be efficient for good. God does not design that our will should be destroyed. For it is through this very attribute that we are to accomplish the work He would have us to be both at home and abroad. Naalala ko pa yung Christ Object Lesson, ang sabi ni Ellen White, when the will of man cooperates with the will of God, it becomes omnipotent. Pagka daw yung will mo nagpasakop na sa will ng Panginoon, wala nang bagay na hindi mo gagawa. Kaya I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya huwag kang mag-isip na pagka nagpasakop ako ng Panginoon, paano ko papanagumpayan? Paano papanagumpayan to? No. Hanapin mo lang ang will ng Panginoon. Sundin mo lang ang will ng Panginoon. Wala nang bagay na hindi mo magagawa. So, Pastor, no, napakaganda at napaka-practical ng ating napag-usapan. Meron pa po ba kayong huling masasabi sa ating mga manonood? Well, gusto ko lang po mag-appeal sa ating mga manonood. Mula po sa araw na ito, tanggapin niyo po ang pananampalataya na ang Panginoon ang tumubos sa inyo. At tungkol po sa pagtatagumpay, manatili lang kayo sa Panginoon. Manghawakan kayo sa pangako ng Panginoon. At ang Panginoon ang gagawa sa inyo upang mapanagumpayan ang lahat ng bagay. Pero huwag niyo pong ibigin ang mga bagay ng mundong ito. Kasi definitely, pwede pong makahadlang ang anumang bagay. Iwan po natin lahat yan sa Panginoon. Sapagkat iniwan na ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa atin. Ano naman ang iyong natutunan? Napakarami, Pastor, na kung ano man yung faith na kay Kristo, yun po ang dapat nating panghawakan. At nasa process tayo of being developed in that character of Christ. Every step na ibibigay natin yung wrong habits natin sa Kanya, babaguhin niya tayo upang magkaroon tayo ng life na katulad nung sa Kanya. At saka ito pa, gusto ko lang sabihin na, ano ba yung binibigay mo sa Panginoon? Wala namang kakwenta-kwenta, wrong habits. Bakit mamahalin mo pa yan? Sabi nga ng Panginoon, ang i-offer mo lang sa Panginoon yung sablay, hindi mo pa maibigay. Wow. Okay. So, sige po, Pastor, tayo po ay manalangin. Mahal na Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa pag-open niyo sa aming ng salita ng Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil natutunan po namin ngayong araw that by faith we claim your righteousness. Panginoon, may this truth na righteousness of Christ, may this be a knowledge that will help us to stand in the last days. Hindi po namin alam, Panginoon, kung ano pa ang mga ma-experience namin in the future. But Lord, as we claim your righteousness, ito po ang magbibigay sa amin ng lakas upang harapin ang kinabukasan. All this we pray in the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Pastor, no, napakaganda ng ating mga natalakay ngayong season na ito. Nabuo na natin ang totoong ibig sabihin ng righteousness by faith, na wala sa atin ang pwede nating magawa upang tayo ay magkaroon ng salvation. Ito lamang ay nakasenter sa Panginoon natin. Nawa po ay ito ang naging start na sa pagbasa natin ng Biblia, ang hahanapin lang natin kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin, kung nasaan ang cross sa lahat ng binabasa natin. At patuloy niyo po kaming subaybayan sa mga susunod na season. Ako po si Alexa Tahod, kasama po natin si Pastor Brian Tolentino. Ito po ang ating programang Sharing the Vision.